Certified Job Bank Hired ang ating guest ngayon. Si JM po ay 7 months na ngayong nagtatrabaho dito sa Canada. Nag-apply siya at na-hire sa jobbank.gc.ca. Ito po ang government job site ng Canada. Aba, meron palang na-hire sa job bank from outside Canada? Meron po at si JM ang siyang patunay. Alamin natin ang kanyang naging strategy or technique para ma-hire sa job bank dito po sa ating video ngayon. Hello everyone, si Ate Menchie po ito and welcome back sa ating Menchie's Philcan Life. Salamat sa inyo na palaging nanonood. Salamat sa inyo na mga subscribers at kung nais nyo rin po mag-subscribe, just click the subscribe button. You can also support me by being a member of this channel. Click the join button para maging member po kayo ng ating channel. At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Jen C, kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, kay Arian Dalmalinaw, Marjo Jumento, kay Marlo Cuastay, Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat sa inyong patuloy pong support sa aking channel. At ngayon, heto na. Atin nang iparinig sa inyo ang naging interview ko kay JM. Ako po ay cross country, galing po ako ng Taiwan. So, nag-apply po ako sa job bank. So, that time kasi, mga LMIA ang mga sikat dito para makapasok dito. So, yun ang grinab ko. So, kumuha ako ng mga employer, naghanap ako ng mga employer na mag-sponsor sa akin papunta rito. So, ito nga ho, nakita ko po itong employer ko na to. Matagal na ho to na sinusubaybayan ko itong employer namin na to. Tapos, nung unang subok ko ng apply na hindi ko tinuloy kasi wala ako nung reference letter. So, yun ang kailangan pala. Dalawa yung COE saka reference letter. Yung COE saka yung reference letter, dapat magdrama pala yun. Hmm. Okay, alam mo, yung iba hindi naniniwala sa job bank, no? Pero siya po ay siya ang totoong pruweba na siya ay nag-apply at natanggap sa job bank. Paano yung pag-apply mo sa job bank? Kasi ako sa mga videos ko nag-introduce ako yung mga Canadian resume, mga ganyan. Ikaw paano yung naging sistema mo ng pag-apply? Nag-apply ako, nag-start ako nag-apply mga 2022 pa eh. Tapos, ano na, mga 2023, dito ko na-receive yung email ng employer. Isang taon muna, Opo. 1 year, bago may nag-reply sa'yo. Pero hindi lang itong employer ko na ngayon na sinusubaybayan ko, marami pa. May sa Saskatchewan, Nova Scotia. Yung nandito Oh. sa Nova Scotia, meron din nag-reply din sa akin yun. Nag-interview din ako doon, kaso nga lang medyo mas mababa yung bigay sa akin kaysa dito. Mm. Kaya inisip ko talaga ito muna kasi medyo mas malaki yung offer sa akin. Eh. Okay. So yun po ay nandito sa Ontario. Meron nga sinabi, sinusubaybayan. Ibig mo sabihin, nire-research mo yung kumpanya nila? Sa Google, ginugoogle ko po yun. Tinitignan ko yung mga Mm. reviews, yung comments, lahat po. So hindi lang basta send ng send. Meron kang, alam mo na kung alin ang legit na mga companies. O kasi ang target ko talaga construction companies eh. Kung hindi Okay. shipbuilding, shipyard, shipbuilding o construction. Dalawa lang Okay. yung target ko rito. Kasi yun yung Shipbuilding or construction. Yun. Oo. So, yun, maganda yung tip na yun na bago kang mag-apply, i-search mo muna kung yung ina-applyan mo ay talagang tunay na kumpanya, no? At matagal mo nang sinusubaybayan pala. Ibig mo sabihin, may mga jobs doon na in-applyan mo tapos hindi ka pinansin and then apply uli pag may opening na naman, ganun ba? ako parang ganun. Oh, tiyagaan talaga, ano? Actually, meron pa pong nauna kaso nga lang, hindi pa ako seryoso nung that time kasi hindi ko alam kung totoo ba yung jambang o hindi eh. Saka Oh, ko na lang siya sineryoso ito nga, itong employer ko na nag-conduct siya ng interview. Eh yun nga, nakapasa nga ako. Yun nga lang, yung COE lang ang pinasa ko eh, kailangan din nila yung reference letter pala. Eh yun, oh. nag-give up na lang ako. Sabi ko, pasa na rin ako ng pasa sa iba. So ito nga, yung nandito sa Nova Scotia, na sa may Halifax ata yun, o Halifax. Aha. Ang offer na sa akin mga that time, 23 lang ata yun. That Okay. time. So, nag-iisip muna ako, hindi mo na ako nagpasa ng mga requirements doon. Mhm. Tapos naisip ulit, nagbasa ako ulit ako ng bandang 2024 dito sa employer ko na ngayon ulit. So, Ontario. bali, dalawang beses na ako nagpasa rito eh. Mm.
Tapos, ayun ako, nag-send ako ng April 2024, April, May, June. 3 months, July, naka-receive na ako ng interview ulit na ganito Wow. ganyan, magse-set kami ng interview. Pwede ka ba nga sa ganitong buwan, sabi nga, umuwi agad ako. Tapos, ayun na kasi, naka-ready na kasi yung reference letter ko doon. Nakakuha Oh, na okay. ako doon. Mm. Yung resume mo, ano itsura? Yung ba yung mga tulad nung pinapakita ko ng mga okay, Galing din po doon sa inyo, sa inyo, yung mayroon kayong sample? pinost dati na sample. Tapos meron ka pang cover letter? Meron din. Yun. Okay, so anong trabaho mo ngayon? Anong NOC code mo? Anong tier level 'yan? Ang alam ko nasa tier level 3 ata yung akin kasi yung NOC ko 70 to 106. 72? 106 ata yun. 106. Then you're tier 2. Kasi yung second digit is the tier. 72106. Yung second digit is your tier. So it's tier 2. Welder po ang trabaho ko dito. Welder. Oh, okay, okay. So welder. Kumusta naman ang trabaho mo? Rice building ho talaga. High-rise building. So, parang High-rise ganun. building. So kasama 'yan dun sa mga exempted ngayon dahil construction, di ba? Medyo mahirap ang trabaho ng welder, di ba? Kailangan gumamit ka ng mga protective gadgets mo. Meron ba? Meron ba? Kompleto ba kayo? Kompleto ho. Pero yung uniform lang. Pero the rest, yung helmet, saka yung safety shoes, sa amin ho. Pero yung gloves meron ho doon na po protect sa loob ng company. Binibigay ho nila. Anong karanasan mo? Okay? Safe? Kasi may ang karapatan ninyo dito sa Canada. You have the right to say no sa mga unsafe na trabaho, di ba? Kung i-rate ka sa 1 to 10, mga nasa 9, mga ganun. Yung bahay, kumusta? Umuupa ka ba? Opo, ito umuupa na po ako sa sarili kong kwarto kasi yung dati kong tinitira namin medyo mahal, nasa 700 a month. So, medyo mabigat, 700, meron palang mas mura. So, ito, 450 lang. Hindi laki na natipid ko. Oh, okay. So natututo ka na na maghanap ng mas mura-mura. Kailangan 'yon, kailangan practical tayo, no? Dahil kailangan makaipon ka. Hindi mo kasama Oh, ang family mo? hindi po nasa Pilipinas. Hindi ko pa pwedeng kunin kasi TFW pa lang ako. Tier 2, hindi ko maalala kung ang welder ay kasi sa tier 2 pwede rin magka-open work permit kung nandun sa listahan, di ba? I'm not sure kung kasama yung welder sa mga nasa listahan ng pwedeng i-open work permit. Plano sa buhay. Meron tayong mga PR programs sa Ontario na 9 na buwan lang pwede ka nang mag-apply or 1 taon lang pwede ka nang mag-apply for permanent residency. Meron ka na bang nakikitang PR pathway mo, JM? Tinitignan ko pa yung federal skill kung papasok ako. Oh, okay. Yeah. Pag federal scale, that is express entry. Yung tinatawag nating expectation versus reality. Nung bang bago ka pumunta sa Canada, anong naiisip mo ang Canada? Napakaganda, napakaganda na magiging buhay mo dito. Yung ba ang mga expectations mo? And then pagdating mo rito, ano? Nung nasa Taiwan pa ako, napapanood ko lang madalas yung mga about dito sa Canada. Yun, ang in-expect ko talaga dati, papunta pa lang ako rito, yung hirap sa trabaho, yung strict yung mga bisor or yung mga maraming toxic na katrabaho. Pero nung nagtrabaho na ako dito, kabaliktaran, napakabuti ng mga puti. Talaga? That's a good observation, JM, ano? Kasi maraming nanonood sa atin na nagpaplano pa rin lang na pumarito. Mahigpit na nga, pero malay mo, kailan makaparito rin sila. So yung inyong mga nasasagap na mga negatibo, maaaring hindi ganun pala pag dumating ka dito. Di ba? Opo. Kasi hindi naman wala at parehas ng katrabaho mo. Lalo sa amin, may mga ibang lahi. May mga Pinoy din ako. Yung mga Pinoy na yun, the best talaga mga katrabaho ko ng Pinoy. The best. Walang, walang toxic. Talaga, kabady ho namin talaga doon. Kami At ang yung nagtutulungan. mga supervisors, okay? Ano sila? Lalapitan ka pa nga ho doon na, oh, are you okay? Tell me what is the problem. Sasabihin ka pa nilang gano'n. Nice. Magandang ano yan. Magandang feedback mula sa iyo.
Okay, that's tungkol sa trabaho. What about buhay naman? Iwas ka masyado konti sa mga outings, sa mga hangouts, mga ganun. Iwas. Ganun lang, lalo kung na DFW, kailangan iwas ka sa mga ganun. Basta inisip ko kasi pagka DFW pa lang ako, medyo ano lang muna ako, medyo matipid muna tayo kasi siyempre hindi natin alam in the future kung anong mangyayari sa atin dito. Mm, So, paano, may naitabi ka? Parang ganun correct. ho. What about Hmm. weather? Okay lang sa'yo ang So, lamig? sa ngayon, medyo kaya pa eh. Ano pa ako, naglaro nga rin ako kanina basketball. May winter boots ka na ba? Oo, meron na, naka-ready na ho yan. Ready na! Kasi naglabas ng bagong target ang Canada. Umunti ang estudyante, halos kalahati. Ang TFW, halos halos almost kalahati din ang nabawas. Anong reaksyon mo sa paghihigpit na ito sa Canada? Nakakalungkot din ho kasi may marami tayong mga kababayan na nangangarap talaga makapunta rito. Mga nagnanais makapagtrabaho dito sa Canada. So, sa ngayon, siguro sa tingin ko, piling-pili na lang yung mga makakapasok dito sa Canada. Pero yung mga welder siguro, kasi mga skilled naman yan, mga katulad mo, yung mga trabahong ganyan, pwede pa, may mga makakarating pa. Yung mga low wage, yan ang mahihirapan ng makapasok sa Canada. So, nakakapanghinayang din, ano? Hangad na lang natin sana after 2 years, 3 years, medyo bumalik uli ang sigla ng immigration. So, sa palagay mo, gusto mo ang Canada? What do you think? Yung work-life balance mo, kasi dito ko lang naranasan yung gano'n yung work-life balance. Dito sa dati kasi hindi. Talagang trabaho ng trabaho kahit Sabado Linggo dito. Hindi. Pagka natapos mo na yung trabaho, relax ka na. Yung mindset mo makakapagpahinga, hindi siya stress. Oh, si maganda yung mga observation mo. Kasi yung iba, stress na stress naman. Ikaw, nakaka-relax ang mind mo. Siguro marami yung silang pinagdadaanan sa mga ganun. Sa company ho nila o kung mga katrabaho. Katulad nga sinabi ko kanina, yung in-expect ko na may mga toxic na katrabaho. Pero nung pagdating ko, wala akong ganun eh. Napakaganda ho nung napasukan ko. Very good, very good. Anong pwede mong i-share sa ating mga kababayan na gustong maghanap ng, opportunity sa Canada? Kung kayo ho ay talagang mahaba pa yung oras ninyo habang naghihigpit ang Canada, pwede kayong mag-switch sa sa ibang skills para yung mga necessity dito yung dapat ninyong pasukan. Katulad doon sa akin, hindi ako nag-switch sa ibang kasi alam ko na yung position ko talagang in demand ho rito. So, sa mga trade, mga ganun, doon yung target niyo sa mga agriculture. Alam ko, pwede pa yun sa agriculture eh. Agriculture, yung mga healthcare, at saka yung sa food processing, yan ho, ang dapat nilang targetin o bantayan. Mm-mm. Kasi kailangan silip-silip din kayo sa job bank para kahit pa paano, kahit may isa or dalawa man kayo makakita ng employer na pwedeng magbigay ng LMI apply nyo agad. Pero hindi naman 100% na makukuha kayo. At least, nag-try lang kayo. Baka sakali in the future, pwede nila kayong tawagan. Thank you kay JM at good luck sa iyo. I'm wishing you all the best sa iyong patuloy pang journey dito sa Canada. Sana ma-PR ka na kaagad. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, thank you very much. Sa inyo na mga palaging nanonood, sa inyo na dati ng subscribers, thank you. At kung gusto niyo rin pong mag-subscribe, hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to our channel. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Jen C, kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, kay Arian Dalmalinaw, Marjo Jumento, kay Marlo Cuastay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat sa inyong patuloy pong support sa aking channel. Until the next video guys, si Ate Menchi po ito from Toronto. Maraming salamat. Bye!